Secretary General Margaret Bautista, Philippine Army, Commandant ng Philippine Coast Guard, Admiral Tan, recipients of Parangal ng Pagkitingan, Kagalingan, Kadayan, member agencies of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, fellow workers in government, or guests, magandang bayan, magandang hapon po sa lahat. Saliwa pa po sa ating alaala ang pagpanaw ni Secretary Jesse Robredo sa pagtutulong ito. Alala ko ang inyong minsan niyang iiyak sa kanyang talupan. Ang sabi ko ni Jesse, Leko, later on in life, you will realize that it is neither your successes nor your conquests that will give you satisfaction. It is your contribution that really matters. Paying back what you owe the community that hurt you. Parang feeling ko mismo ni Jesse, narinig ko sa tuwing mapapasa o mapapagis ang mga sigal. At kayo mga kailangan ng makas para sa araw nito. Para ba kayo mismo ang direktang kinakausap o tinutuloy ni Jesse sa kanyang pangalan. Nagpabalas kayo ng di makakawarang dedikasyon at katapangan sa pagtulong sa mga kababayan natin nanubok sa mga nagdakalamdad at kahensya. Ulat kayo sa halaga ng pagsisisi sa kapwa at sa bayan, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Mula sa ating mga lingkod, bayan tumitig upang pagbunuan at pinalakas ang kanilang mga nasasakupan sa ating mga sundaluhang buong loob ng pagpunta sa mga apektado lugar upang pangunahan ang pagsasalba ng ating mga kababayan. Hanggang sa mga nagboluntaryo Juan at Juana de la Cruz na nag-alay na kanilang panahon at lakas para umalalay sa kanilang kapwa. Para sa inyo po ang puso ito at sa puso po akong nagpapasalamat at tumataraw ng utang na loob sa inyong kabayanihan. Maraming salamat. At kadakilaan ng pagtitipong ito dahil kasama natin ngayon ang mga individual at grupo naging bahagi ng Search and Rescue Operations para kay Secretary Jesse Robredo at ng dalawang parang bahasan. Sampulan sa Pera Pilipino, sumasaludo ko sa alay ninyong sigasi at kakitingan. Marahil, karamihan sa inyong mga pinapakanawan natin ngayon ay malayo na ang narating sa kanilang karamihan. Ang kaibahan lamang ninyo, hindi kayo nagkatuloy muling igitan ang inyong pagkasarili at patuloy na mag-ambag sa lipunan. Sa mga sandaling sumasapa kayo sa piliko, nasisiguro ko na hindi sumali sa isip nyo na balang araw, sasakita kayo ng medalya o kikilalanin sa entablado. Simple lang ang naging panawagan sa inyo at simple lang din ang inyong naging subo. Dumating ang pagkakataon, nangangailangan ng tulong ang aking kapwa, batid kung may magagawa ko para makatulong, titindig ako at tutuhon sa anumang hamon. Kung mapapansin ninyo, sa tuwing may karamidad, ang una pang pinupuna ng iba ay kung ano ang wala. Keso kulong daw tayo sa ito, kapos daw tayo sa iba. Kayo po bang mga sumusong sa baha? Kayo mga ibinubuwis ang buhay sa tuwing re-responde sa sakulan? May namin pa silang reklamo mula sa inyo. Wala po yata ang maalala may nag-request sa inyo ng biohazard suit mula ulo hanggang paa bago sumaba sa pagsusunod. Malinaw sa ito na kasabay ng pagsusumikat natin mapapunin pa ang ating mga kagamitan at ang pagtugon sa kamunidad. Kailangan natin kumilos sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Na walang may tutulong ang pagreklamo na, lalo na hindi naman natin mapipigilan ang pagdating. Sa mga tagumpay nga pong nakakamit natin sa pagtugon sa mga sakunahang kahita, nakakatanggap tayo minsan na mga pagdating. Ang gusto kong sabihin sa kanila, hindi na mga gusto, sama-sama tayo mga Pilipino sa pagkakamit ng pagbabago. At kaya, sinasabi ko sa inyo, ang kahandaan sa kalamidad, ang pagbibigay ng kapalatagan sa ating mga kababayan, kayo mismo ang gumagawa nito sa bawat araw na tayo po yun. Sa isang diwa naman, nakaanglang ang pagpaparangal natin ito, ang pagkilala at pagtakila sa kabayanihan ng mga Pilipino. Dahil gusto natin magpadayo ng isang lipunan kung saan ang pagsasakripisyo para sa kapwa, ang pagtugon sa kapakanan ng iba ay kinikilala, ginagantiwalaan at kinikilala. Ganito lamang po ang para
upang sumulog ang isang lingkod. Kapag ang mamamayan niya ay kayang sabihin sa sarili, hindi ako naging sakit. Buong lutong tutulungan ang kapwa ko dahil mulan ako kapag ako naman ang malagay sa alanganin, makakaasa ako mayroon din kamay na handang malalay sa akin. Ito po ang punto ng isang pamayanan. Ito po ang punto na nagkakaisang bayan. Sa mga darating pong panahon, patuloy natin patunayan sa ating mga sarili sa buong mundo. May mga bayaning Pilipino sa mga panahon ito. Likas ang pagiging bayani sa lahing kaliwanggi. Nananalatay ito sa ating puso. Maraming salamat po at huwag po nyo kalimutan, ganapon po ay hindi nakakalimot sa mga taong puso sa ating mga bayan. Ganapon po, maraming salamat. Okay, out. Where's out? Wala. After nung trip. Sir. After bumalik si Raymar Pil galing Vladivostok. Hindi ba nga kahit siya na inuwigilan na 9 and 4 years They wish for they quiet. Wish they quiet. But well, sa akin, it's under consideration, pero wala pang firm. And we'll finish so many things, pero not in the DILG that will materialize. Sir, pero can you say categorically po na wala siyang hinaharap na investigation or anything tungkol po dun sa right of Kilayon, yung sa Wala siyang paano? yung condo incident, sir, yung nasabi po. Sa condo so far, no? May mga questions na ako tinanong sa kanya, specifically, dahil ang instructions ko una was office. Of course, yung office, para clear, no? Secretary of the Interior and Local Government, opisina nandito sa Francisco Gold. No? Pero pinalala rin sa akin, offices pala yun, dahil Napolcom chair also, iba yung office na doon. At saka meron yung office sa Kraven. So, nung in-order ko ng office, biglang, my understanding is, in-assume na niya na lahat ng offices pinapasiguro. Understanding ko rin, itong si Superintendent Tanseco, nagpaalala rin sa kanya na nag-uwi ng mga papeles, dokumento sa Secretary Robredo. So, nung kami abala na nasa Masbating yung hinahanap sa Secretary Robredo, sinigurado na niya, sa akin pananaw, no, na ma-secure lahat ng pwede yung pinaglagyan nito mga documents. Hindi para kunin, hindi para tignan, pero siguraduhin na hindi mawala lahat itong mga dokumento sa yung posibilidad na iba't ibang mga tanggapan sa Secretary Robredo. Yung sa investigation, ano po isa sa tinas ko kay Secretary Robredo, ito sa Riple. No? Bakit tila bakit naging mula maraming interesado naging isa na lang? Bakit yung Ripling tila na nalo? Or mukhang, di ba parang kaisa isang bida na nga, hindi angkop doon sa mga hinihiling ng pinumpisan. So yun kailangan makita pa rin. Ano ba mga depekto doon sa specs? Ano ang depekto doon sa proseso? Sino ba mga responsible? Para nga tila may kukunin na mas mahal na hindi angkop doon sa hinihingi ng gagamit na EDSA. Ganito resulta. So lahat ng involved doon, siyempre dadaan doon sa pagsisiyasat para malaman nga paano nangyari ito lalo sa Riple. Sir, totoo po ba, sir, na pakiusap? Sir, sa isa lang. Okay, Mr. President, yung pong isa sa mga yung pong Undersecretary for Peace and Order, importante po, especially sa DILG. May kapatid na po. Dadalawa ang usage ng DILG unlike other departments of Marami. One is in charge of local governance and the other is in charge of all the uniformed services. So may kapalit na ba? Pagka-ipindi ko, meron ng pag-alis ko, pero pagbalik ko, nag-usap kami muli at mukhang baka hindi siya magiging ready sa panahon na kakailangan. So, we are still, there is no person yet designated. I think Secretary Ross will be the right person to designate his undersecretaries. And kailangan pa mag-assume si Secretary Ross bago siya mag-designate itong mga tao. Sir, are we talking about PNP Chief Director General Miguel Bartolome? Teka,
sabi ko na sa'yo, wala pa eh. Then what are we talking about? Wala pa ka. Wala is wala. Okay? Thank you very much. President Hu Jintao failed to push through in Russia. But ostensibly, no, mayroong, alam naman yung karoon ng earthquake sa China, and he had to attend to it also. So, ang maganda lang dito, there have been, parang there seems to be, hindi ko naman sabing warmed up relations already, no? Pero a little less cold than what it was. So that seems to be the way forward. So I'm still hoping na magkakaroon kami ng dialogue kung saan pwede magkaroon ng heart-to-heart na to. At saka meron talagang sharing of all of our thoughts, no? Parang in total honesty and openness. So that seems to be parang the way forward to settle all of these things. Sir, are there efforts to broker this dialogue or... Yung montik na nangyari meeting sa Vladivostok was one of them. And I'm sure that mukhang receptive naman sila to the idea of moving forward. Sir, nag-release po kayo ng administrative order formally renaming yung South China Sea as West Philippine Sea. Portions of the South Portions, China sir. Sea. But, sir, that includes Kalayaan and Scarborough. Is this meant to reassert our claims? I'll have to check kung sa Kalayaan Island Group. Pero Scarborough is within the EU. No? I just want to be precise. Kasi, well, anyway, basta yung sigurado ako sa Panatag, Sorong, Baha, Dumasinlos is within the EEZ and also we have the historical. Does it help our cause? Importante na rin ito iklaro na alin ba ang inaangkin natin versus yung makabuuan ng South China Sea. Tsaka palit para tawag natin West Philippine Sea, may parte nito tawag nila East Sea, may tumatawag na, kanya-kanyang tawag eh. Klaro lang natin, alin ba dito ang inaangkin natin. Sir, pahabol lang. Kanina, sir, sa speech niyo, you mentioned na you're confident that the 5 to 6% growth target for the year can be attained. What will drive this growth, sir? Well, nandiyan na yung school building program. Alam mo, Joel, ang dami. I think you know it more than me. There is school building program, the investors that have been coming in. Yung DTI, for instance, keeps telling us na yung nare-report ng NSO na data, mukhang hindi nakaka-capture lahat ng investors. Na may parang may delay rin sa pagre-report na lahat ito economic data. Yung 6.4, di ba, naging 6.3 dahil nagkaroon na may computation. So, Beneda and its attached agencies, NSCB, NSO, are working on getting us the relevant data sooner. So, yung tingin ng DTI, for instance, yung foreign direct investment, is grossly underreported. So, magugulat kayo nung bigla sumiba, pero actually nandito na, kaya hindi pa nare-report. Agriculture, so talaga, at saka other departments have been reminded, yung budgets nyo, use or lose. At ando na tayo sa deadline ng pag-use. So, yung mga fast-acting agencies might get the benefits of all of these savings dahil hindi nagamit kung sinukahan ito mga budget nyo. So, yung effect on pipe priming will also be there. Yung agriculture, so far, nag-report ng mga ganda results rin. Yung daming details yun. Pero siguro tingnan na lang natin. 6.3 and 5.9 is 12.12 ba? Tama, 12.12 divided by 2 is 6.06 which is above 5 to 6. Kaya kapwa tayo Pilipino, pagdasan na lang natin magpatuloy yun. So far, lampas tayo sa 5 to 6. Okay, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you.